The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Pastor Jeff, good morning! Good morning, Cha. Good morning, Ted. Happy Monday, everyone. Thank you sa pakikinig. Lunes na Lunes, maulan dito, Cha at Ted. Andyan na si Christine. Opo. At ang sinasabi po daw, baka ito'y tumagpas papunta na Northern Luzon. Mukha pong Friday ang sinasabing posible po na landfall nito sa Northern Luzon. Sana nga po, ito po'y lumihis at malusaw dahil sobra na po ang kalamidad sa Northern Luzon po at ilang po mga lugar diyan po sa amin sa Eastern Visayas. Hi Brad Jeff, talagang gumandang aking pananaw sa buhay nung masilayang kong ganda mong lalaki. So go ahead, Brad Jeff. Go ahead. Yeah, maraming salamat, Ted, dahil ikaw lagi ay nagsasabi ng totoo dahil tayo ay nasa 92.3 True FM. Anyway, happy birthday. May promotion pa, di ba? Happy birthday, Ate Lucille Talusan. Yan, from her loving husband, Eli. Yan. And of course, anak ng TJ. Katrabaho natin yan. Taga-CBN Asia yan si Ate Lucille. At nakikinig din si Jean, Jayden at Rex Lugan. Thank you for tuning in. Kapon po sa church, ang dami ko mga nakakwentuhang mga couples. Ayan, yung mga mag-asawa na talagang nagkukwento ng mga pinagdaanan nilang challenges and yet napagtagumpayan nila sa tulong ng Diyos. Talaga namang si Jesus po ay concerned even minsan nakala mo, nakikinig ba siya sa mga daing ko sa marriage? Concerned po si God, lalo na sa marriage natin. In fact, pag-usapan nga natin yung unang miracle niya na ginawa, alam niyo po yan, na susulat po yan sa John chapter 2, verses 1 to 11. At ito nga yung conclusion na itong event na to. Basahin ko muna yung ending and then kwento ko yung gitna. Sabi po sa 1:2:11, ang nangyaring ito sa Cana, Galilea, ay ang unang himala na ginawa ni Jesus. Sa ginawa niyang ito, ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan at sumampalataya sa kanya ang mga taga-sunod niya. So yan po yung ending. Ano nangyari during a wedding po sa Cana? Many times na po ako napunta sa lugar na to. 2 beses na ako nagkasal sa mga nag-renewal of vow sa lugar na to. Dito po yung kwento na naubusan po ng wine yung host o kumbaga yung nagpapakasal na napakalaki pong kahihiyan during that time. Kasi po hindi tulad ngayon na 3 oras, 4 na oras lang ang wedding. Nung panahon po na yun, tumatagal na 1 linggo. Okay? Iba't ibang programa po yung nangyayari po sa pag nagpakasal ka. At kapag naubusan ka ng handa, lalo na yung wine, ay napakalaki pong kahihiyan sa pamilya ng kinakasal. 3 bagay lang po yung nakita ko rito. I'll share this briefly and then magpe-pray tayo. Number 1, Jesus values the covenant of marriage. Pinapahalagahan daw po ni Jesus yung marriage. Ang presensya niya sa isang kasalan, nagpapakita na pinapahalagahan niya to, sinusuportahan niya to. Ito po isang sagradong relasyon sa mata ng Diyos. Kaya nga sabi sa Biblia, huwag tayong makikiapid o huwag tayong makikisama sa hindi asawa. At pinili niya yung ganitong tagpo para sa kanyang pampublikong himala. Pangalawa po, Jesus cares about the needs in marriage. Kung paano po niya inalala yung pangailangan ng mag-asawa na to, na sinalba sila sa matinding kahihiyan, ikaw na nakikinig ngayon, let me tell you something, inaalala din ng Diyos. Maring hindi pinansyal ang problema mo, yung emotional, maring relational, matagal na kayo magkahiwalay. So yung mga hamong pinansyal, kasama na po yan, lack of communication, kaya pong tugunan yan ng Diyos. At pangatlo po, Jesus transforms yung ordinary into extraordinary. Kasi nga po, yung mga tubig na nandun sa banga, okay, pinalitan ni Jesus na maging wine. Ang galing. At hindi lang basta wine, pinakamasarap na wine na natikman ng mga tao during that time. Of course, made in heaven yun. Hello. So ito po yung sumisimbolo ng kanyang kapangyarihang gawing kamangha-mangha, yung pangkaraniwan. So ang tanong ko lang, ano ba yung hinihintay mong himala sa Diyos? Baka naman hinihintay lang ni Lord na tumawag ka rin sa Kanya, maniwala ka sa kakayanan niya para ma-experience natin yung kasaganaan ng kanyang kapangyarihan. Again, yung ending po na to, sa ginawa niyang ito, pinakita raw niya ang kanyang kapangyarihan. Ang ending, sumampalataya sa Kanya ang kanyang mga disipulo. So, si Jesus po, everything na ginagawa niya po ay may purpose. At ito po ang purpose para maisalba sa kahihiyan yung mga pamilya nung nagpapakasal at sa kanya namang end na nampalataya sa kanya dahil mga bago pa lang itong kanyang mga disipulo. Kaya again, 1:2:11, ang nangyayari ito sa Cana, Galilea ay ang unang himala na ginawa ni Jesus
Sa ginawa niyang ito, pinakita niya ang kanyang kapangyarihan at sumampalataya siya kanya ang mga taga-sunod niya. Ay pimanalangin, Panginoon, salamat po. Ikaw, Jesus, sa isang makapangyarihan sa lahat na concern, even sa aming mga relasyon, particularly dito po sa marriage. Lord, dinadalangin namin sa iyo, mga mag-asawa na kikinig ngayon, pilit na tinataguyod ang kanilang pamilya, naghihikahos, maaari pinansyal, pero Lord, tumawag sila sa iyo dahil ikaw, Lord, ay lagi nakikinig sa aming mga pangangailangan. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan dahil concern ka sa bawat marriages na nakikinig ngayon, mga mag-asawa na pilit, Lord, malaban sa hamon ng buhay. I-restore mo ang mga nasirang marriages, magligid mo ang mga mag-asawang nagkahiwalay, i-restore mo, Lord, yung passion and intimacy sa mga mag-asawa na nato na lang para sa mga bata. Salamat, Panginoon. Concern ka sa amin. In Jesus' name. Amen. Amen. Mahal na Panginoon, muli po salamat na marami sa panibago pong araw, sa aming pong trabaho, sa aming pong The Daily Bread. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. At muli po, aming nakadaupang palad, si Brad Jeff sa aming pong programa. Alagaan niyo po siya sa buong linggong ito muli ng kanya pong pagmimisyon. Panginoon, salamat po at aming nakilala si Riza ng Lian, Batangas. Salamat po sa mga inspirasyon na kanya ibinibigay po sa aming mga manonood at tagapakinig. Lord, pagpalain po ninyo ang marami pang Riza na kami pinakikinig sa aming programa. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Okay, Brad. So, ngayon ba'y nakakalakad ka na ng maayos? So, ikay maari ng magmisyon. Maglaba. Oh. Mag-zumba. Okay, Brad. Ready na tayo, Brad Ted. Alam mo naman tayo, lock and load tayo lagi. So, pero makulimlim, mukhang ibababad ko muna sila. Baka bukas umaraw. Sige. Okay, thank you, Brad. We'll catch you again tomorrow. Thank you. Salamat Kaloy at Mona Ubiadas for listening. Ito po yung Daily Brand, your daily dose of inspiration. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.